You will be seated in the presence of the Lord. Thank you for coming here, brethren. Kahit na iilan lamang po tayo rito, pero dala po ng atin pong pag-iingat. Thank you for coming in. God bless you. Ganon din po sa atin pong mga kapatid na nanonood ngayon sa patuloy na nagsishare. Naniniwala po ako na ang Diyos po ngayon ay mayroong pong gagawin po sa atin. Napakaganda ng atin pong mensahe. Isa pong mensahe na hindi po bago, lumang mensahe, subalit hindi naluluma. Sapagkat ito po yung kailangan po natin, mga kapatid, ito yung kailangan po ng tao. Sapagkat, mga kapatid, ang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon ay yung buhay ninanais ng Diyos, hindi yung alam natin na klase ng buhay. Ngayong araw na ito, itutuloy po natin yung atin pong pag-aaralan. I want to speak to you today, yung atin pong part 2, paano magbagong buhay. Noong una, nakita po natin ang kalagayan ng tao, na kahit anong gawin po natin, hindi natin kayang baguhin ang atin pong sarili, sa sarili nating kakayahan, sapagkat tayo po unang-una ay nabubuhay sa mundong makasalanan na kung saan binubulag po ng Diyos ng sanlibutan ito, 2 Corinthians chapter 4 verse 4, na walang iba kundi si Satanas. Kinukontrol niya ang sanlibutan ito, kaya napakarami nating nakikita, kabi-kabila, ang mga kasamaang nangyayari sa atin pong kapaligiran. We see this in our very own eyes. Bukod dito, mga kapatid, mayroon tayong kaaway. Ang atin pong flesh o ang atin pong human nature natin na corrupt, na patuloy na nagkakasala. Kahit anong gawin po natin, mga kapatid, hanggat nandito tayo sa atin pong katawang nabubulok, hindi natin maiwasan ang hindi magkasala. Bukod pa dyan kay sa Satanas, at bukod pa sa ating mundong ginagalawan. Ito yung kalagayan ng isang tao. Paano nga ba magbagong buhay? Sabi ng iba, hindi ko kailangan magbagong buhay kasi wala namang problema sa akin. Sila yon kasi sila yung makasalanan. Hindi ako tulad nila. Hindi ako nag-agrabyado ng aking kapwa, nagtatrabaho ko ng marangal, ginagawa kong obligasyon ko. So para sa maraming tao, hindi nila kailangang magbago. Alam niyo, mga kapatid, lahat ng tao upang maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos ay kailangang maipanganak na muli sa Espiritu. Yan yung tinatawag na born-again spirit. That's why the born-again is not a religion, but is a relationship, encounter with Jesus Christ. Even Nicodemus, alam po ni Nicodemus ito, isa pong bishop, doctor of theology. Alam niya ang mga scripture, pero ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, you must be born again. Tanong ni Nicodemus, how can a man be born again when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born again? Sabi ng Panginoon sa kanya in John chapter 3 verse 3 to 7, do not marvel what I say unto you, Nicodemus, you must be born again. Must is not a suggestion, but rather it's a commandment. The Bible says in Isaiah chapter 64 verse 6, we all become unclean, and all our righteous acts are like permanently stained rags. The word permanently stained rags, yung pong basahan na pinanglilinis mo sa atin pong hapagkainan. But let me paraphrase po yung salitang stained rags. Let it, ang sa madaling sabi, maruming basahan. Ang kalagayan po natin. Think about that, mga kapatid. Ano yun? We've all become unclean, and all our righteous acts, really? Righteous acts. Isipin mo na yung pinaka-righteous mo na iyong ginawa sa buhay mo. Mabuti. Maaari mong sabihin pagtulong sa mahirap. Hindi ba pwede mong sabihin, ito'y isang napakaganda na, nagdadasal ka, napakagandang gawain na yan. Pero ang sabi mo ng Biblia, hindi po ako, mga kapatid. Sabi po niya, we've all become unclean, and all our righteous acts are like permanently stained rags. All of us rival like leaves, and our sins carry us away like the wind. Tingnan mo po yan, mga kapatid. Lahat tayo
Kasama ka, kasama ako, tayong lahat. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Walang makakatayo isa man sa atin na magsasabi, haharap ako sa iyo, Panginoon, dahil ako ay matuwid. Wala kahit isa. Sapagkat maliwanag na sinasabi po ng kautusan na lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos, ang mabubuting gawa natin, maruming basahan ang katulad. Ang mabubuting ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Sipin po natin mabuti mga kapatid, na ang atin pong mabuting gawa, isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Nakikita na natin kasi yung tao minsan na masama dahil siya ay kapag kasi nagsusugal, nagdudruga siya, lasenggo siya, yan ay masamang tao. Iniisip natin tayo hindi na masama. Pero maliwanag po ang sinasabi po ng kautusan. Ang bawat isa po sa atin hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At ang lahat ng kasalanan, ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos sapagkat may kabayaran. Ang kasalanan at ang kabayaran yan ay kamatayan. In Romans chapter 6 verse 23. It's clear na sinasabi doon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Romans chapter 6 verse 23. Kaya sinasabi po ni Apostol Pablo, ito ang tunay nating kalagayan sa Romans chapter 7 verse 21 to 24. Ito po si Apostol Pablo ay maliit pa lamang siya, bata pa lamang siya, nag-umpisa na siyang mag-aral ng salita ng Diyos. At siya po ay isa pong disipulo ng isang teachers of the law na si Gamaliel, na isang Pharisees. They know the scripture, they study the scripture. Pero ang sabi niya, sa Romans chapter 7, tapos niya nang sinulat yung chapter 1 to chapter 6, sabi niya sa chapter 7 verse 21 to 24, basahin po natin, ito ang natuklasan ko. Ano daw yung niya natuklasan? Sa Apostol Pablo po nagsasabi po nito, ito po ay yung taong nagsulat ng almost 1/3 ng New Testament. Siya po yung nagsabi. Nang sabi niya, ito yung natuklasan ko. Mayroon ka ba ng natuklasan na? Ano yung natuklasan na natin? Sabi niya, ito yung natuklasan ko kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Think about that. Kapag nais daw niyang gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa kanya. Hindi mo man napapansin na yung tao minsan, mga kapatid, na kung kailan niya gustong-gustong magbago na ng kanyang buhay, saka naman maraming dumarating mga hadlang, maraming mga dumarating na mga pasakit o pumipigil sa kanya. Kaya sabi na Apostol Pablo, ito yung natuklasan ko. Kung nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Nagtataka ang marami. Natural. Ikaw ay gusto mo nang magbago, ikaw ay gusto mo nang lumakad doon sa liwanag. Natural, hindi ka basta na lamang pabayaan ni Satanas. Pipigilan ka niya, gagawin niya ang lahat ng paraan upang ikaw ay hindi makapagpatuloy sa kabutihan. Kung kinakailangan yung matatalik mong kaibigan o maging ang iyong mga mahal sa buhay, hindi ka taka-taka para ikaw ay hindi makapagpatuloy sa iyong pananampalataya. Makilala mo ang tunay na Diyos na umibig sa atin, nagbigay ng buhay sa atin. Kaya ang sabi niya, ito ang natuklasan ko. Kapag gusto kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso,
kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Kita mo, maraming mga tao na nalulugod talaga sa salita ng Diyos. Alam po nila na mabuti ang magsimba, mabuti na mag-aral ng salita ng Diyos. Alam po nila yon. Ang tanong, ilang panahon ba ang inukol ng tao para pagbulay-bulayan ang kanyang love letter? Kumunti lamang. Ang sabi niya, sa kaibuturan ng aking puso, nalulugod ako sa kautusan ng Diyos. Ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunan ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kita niyo po mga kapatid? Binibihag ka raw. Ito po'y isang tanikala sa atin pong buhay na patuloy na bumibihag po sa atin, at natuklasan ito ni Apostol Pablo. Nang sabi nga niya maliwanag, ito ang kasalanang naninirahan sa aking katawan. At hindi basta-basta yun mga kapatid. Sabi niya, binibihag ako ng kapangyarihang ito. There is power. Hindi basta-basta. At ang sabi niya, kay saklap ng aking kalagayan. Exclamation point. Sabi niya, kay saklap ng aking kalagayan. Kita niyo mga kapatid, binibihag daw kasi siya ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan, kay saklap ng aking kalagayan. Tanungin mo yung katabi mo, kumusta ang iyong kalagayan ngayon? Sagot ng marami, ayos lang. Okay lang. I'm good. I'm fine. How are you? I'm good. Doing fine. Good. Really? Good? That is the simplest answer. Ayos lang. Okay lang. Kasi maraming kahulugan yun, yung salitang okay lang, ayos lang, kahit na ganito, tinanggap ko na, ayos lang na hindi kami magkasundo ng aking asawa, ayos lang, kahihiwalay lang namin kahapon, ayos lang, nagmumurahan lang kami nung isang araw, ayos lang, okay lang. Tuloy ko. Amen. Alali ka? Okay. Kay saklap ng aking kalagayan, sabi ni Apostol Pablo, sino ang magliligtas sa akin mula sa akin? Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Marinig po niyo yun mga kapatid. Sa Apostol Pablo ang nagsasalita po nito. Kaya sinabi niya na kay saklap ang kanyang kalagayan. Naghahanap siya ng magliligtas sa kanya kasi alam niya, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Sabi sa ibang version, kahabag-habag ang kanyang kalagayan. Sabi sa English, what a rich man I am. Ito yung aking kalagayan, nabibihag ako nito. Sino ang magliligtas sa akin? Alam po natin na yung tao pinipilit nilang abutin ng Diyos sa magitan ng reliyon at paggawa ng mabuti. Pero alam po natin na kahit anong gawin po ng mga tao o ng reliyon ng ating alituntunin, hindi natin kayang abutin ng Diyos. Ituturo lamang sa atin ang daan, ituturo lamang sa atin ang katotohanan, ituturo sa atin ang buhay. Maaring ito ang daan. Pero sa lahat ng reliyon sa buong mundo, mga kapatid, walang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. Hallelujah! Sapagkat si Kristo lamang, mga kapatid, ang nagsabi, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi lamang niya itinuro ang daan, hindi niya lamang itinuro ang katotohanan,
Hindi niya lamang itinuro ang buhay, siya mismo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang iba, kundi si Hesus Kristo. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Yan ang ating kalagayan. Sa ayaw at sa gusto mo. Kasi mayroong alam ang tao na ito yung matuwid, ito yung tama, ito yung mabuti. But we know also in Proverbs 16:25 that there's a way seems right to a man, but in the end, it leads to death. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, thanks be to God who does this through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. This then is my condition on my own. I can serve God's law only with my mind, while my human nature serves the law of sin. Hallelujah. Kaya ang sabi niya, wala nang iba. Hallelujah. Mayroon pa bang iba? Naghahanap yung iba eh. Ito, dito ako sa padrino ko na ito. Dito ako pag may problema ako kasi magaling ito. Magaling itong aking saint na ito, dito ako. May kanya-kanya tayo eh. May pinipili tayo ito. Kaya pag ikaw ay may problema ka sa ganito, ito yung pupuntahan mo. Sabi ng Biblia, wala lang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Kanino tayo magpapasalamat? Kay Jesucristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Madali namang unawain mga kapatid eh, na ang tanging makapagliligtas namang sa atin sa kalagayan ito, mga kapatid, wala nang iba. Sabi niya, kaya ang sabi niya, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa magitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Bakit? Kasi walang tatanggapin ng Diyos na kahit anumang handog, hindi ng ating mabubuting gawa, hindi kung anumang ating alituntunin, kundi ang Kanyang tinanggap lamang ay yung handog na siya mismo ang nagkaloob, ang Kanyang bugtong na anak. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya po mga kapatid, sabi ng John chapter 15 verse 5, I am the vine. Sabi ng Panginoon, kita mo, I am the vine, you are the branches. You are the branches. Those who live in me, while I live in them, will produce a lot of fruit. A lot of fruit. But you can't produce anything without me. Ito, maliwanag, di ba? Kapag ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay dikit doon sa sanga. Nakakonekta ka, sabi niya, produce a lot of fruit. Ano yung fruit na yun? Siyempre, yung fruit of the Holy Spirit. Amen? Anong bunga yun? Yung bunga ng banal na Espiritu, mga mabuting bagay. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Yun yung mga bunga niya ng banal na Espiritu. Amen? Pero ang sabi niya, maliwanag, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ihiwalay ka na kay Kristo eh. Paano ka mamumunga? Anong bunga ang ipamumunga mo? Natural, mayroon din bunga. Anong bunga yon? Si bunga ng kasamaan. Ano pa nga ba? Kung hindi sa kabutihan, sa kasamaan yun lamang yun. Pag ikaw ay hindi nakakonekta kay Kristo, sa ilaw ng sanlibutan, the light of the world, kanino ka connected? Sa mundong ito, na alin? Kontrolado ni Satanas. Biblical po yan mga kapatid. Ayaw lang tanggapin ng tao. Kaya nga sila nadideceive ni Satanas eh. Nilinlang sila ni Satanas. Kasi yun ang plano niya, to kill, to steal, to kill, and to destroy. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 23 verse 1 to 5, Then Jesus said to the crowds and to His disciples. Kita mo sabi ni Jesus, ay si Jesus mismo ito ang nagsabi, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa, hindi kayo makakamumunga. Pero kung kayo nananatili sa akin at nananatili ako sa inyo, you will produce a lot of fruits. Hallelujah, praise God. Kaya makikita mo yung humihiwalay, wala nang fruits yun. Kapag nagpatuloy pa siya, saan na yon? Dilim na yon, kadiliman na yon.
Well, sinabi ni Kristo, then Jesus said to the crowds and to His disciples, the experts in Moses' teachings and the Pharisees teach with Moses' authority. Tignan mo. So be careful to do everything they tell you. Tignan mo. So be careful to do everything they tell you. But, don't follow their example. Kita mo? But don't follow their example. Kasi may mga tao minsan, ang galing magturo. May reverse pa niya eh. May mga ganun, ang gaganda eh. Di ba mga kapatid? Ito yung gawin po natin. Ang galing-galing niyang mangaral, pero siya mismo, akala niya parang excuse na siya. Alam to ng Panginoong Hesus. Kasi walang maitatago ang tao eh. Alam ng Panginoon ang tunay na laman ng puso ng tao. Kaya ang sabi ni Kristo, but don't follow their example because they don't practice what they preach. They make clothes that are hard to carry and lay them on the shoulders of the people. However, they are not willing to lift a finger to move them. Sila mismo eh. They do everything to attract people's attention. Kita nyo, may mga tao ganun eh. Gusto lagi center attraction eh. Hello, kumusta kayo? Mga ganun lang eh. Praise the Lord, hallelujah, God is good. Mga ganung mga tao eh. Kaya hindi dahil ikaw ay workers ka sa church, you could be a worship leader in the church. Hindi nangangahulugan na ikaw ay connected ka na sa Panginoon. Kung ang ginagawa mo naman pagkatapos mo doon sa pulpito, sa dilim, ay hindi nakalulugod sa Panginoon. They do everything to attract people's attention. They make their headbands large and the tassels on their shawls long. Di ba? Maliwanag ang sinasabi ng Panginoong Hesus eh. Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo. Kita mo sinabi ng Panginoon, huwag niyo sinabing ni Panginoon, huwag niyo silang pakikinggan. Huwag niyo gagawin yung tinuturo. Sabi ng Panginoon, tignan mo gawin ninyo, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Think about that. Pero sabi niya, ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Bakit? Kasi yung mga Pariseo, mga tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos, binabasa nila eh. Salita ng Diyos yan. Kaya sabi niya, pakinggan mo. Gawin ninyo yung kanilang mga sinasabi nila, pero wag mo silang tutularan. Kita niyo, maliwanag? Ang Panginoong Hesus nagsasabi nito, nakikita natin ngayon yan. Hindi na po ito bago. Ngayon, 1,000 years ago, nangyayari na ito. Hanggang ngayon, nakikita po natin. Kaya minsan, may mga tao ayaw na lang magsimba eh. Sabi nila, hindi ako sama dyan sa inyo. Ang daming mga hipokrito dyan sa inyo eh. Kayo na lang, okay lang ako rito. Kita nyo? Ayaw na minsan pumunta ng tao. Bakit? Hindi naman niya alam yung salita ng Diyos na kailangan ng dapat niyang gawin. Alin? Kailangan niyang ituon ang kanyang paningin sa Panginoon. Hindi niya alam yun. Kasi hindi naman siya nagbabasa ng Biblia. You are the walking Bible. Tinitingnan nila ang ating mga gawa, pinapanood nila. At maliwanag yung sinasabi ng Panginoon, you can see them by their fruit. Makikilala mo sila sa kanilang mga bunga. Kaya ang sabi ng Panginoon, in Matthew chapter 23, verse 23 to 28, how horrible it will be for you, expert in Moses' teachings and Pharisees. Horrible! You hypocrites! You give God 1/10 of your mint, dill and cumin, but you have neglected justice, mercy, and faithfulness. These are the most important things in Moses' teaching. You should have done these things without neglecting the others. You blind guides, you strain nuts of your wine, but you swallow camels. Tignan mo neglecting the others. You blind guides, you strain nuts out of your wine, but you swallow camels. How horrible it will be for you, expert in Moses' teachings and Pharisees. You hypocrites!
You clean the outside of cups and dishes, but inside they are full of greed and uncontrolled desires. You blind Pharisees, first clean the inside of the cups and dishes, so that the outside may also be clean. How horrible it will be for you, expert in Moses' teachings and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed graves that look beautiful on the outside, but inside are full of dead people's bones and every kind of impurity. Kita nyo mga kapatid? So on the outside you look as though you have God's approval, but inside you are full of hypocrites and lawlessness. Kahabag-habag ang kanilang kalagayan. Kita mo ang pinalimbawa ng Panginoon? Sabi niya, para kayong yung mga isang nicho na kulay puti. Ganda ang labas. Pero yung loob, sabi niya, bulok na mga kalansay. Bakit? Alam kasi ng Panginoon yung tunay na laman ng puso Hindi dahil ikaw ay nasa simbahan, ikaw ay nasa loob ka, present ka doon, doesn't mean na ikaw ay kalugod-lugod na sa Panginoon. Kung ang laman ng isip mo naman ay hindi talaga ang Panginoon, may mga tao na kaya lang gustong magsimba, gusto lang nila, kasi takot sila na maparusahan ng Panginoon. Ang iba naman gusto lang nila ng reward. Gusto lang nila ng blessing. Pero ayaw nila ng sacrifice and commitment. They don't like to carry the cross. Because carrying the cross, it cost them something. So yung sinasabi ng Panginoon, paulit-ulit niya sinabi na hypocrites Bakit? Bigay kasi tayo ng tithes natin. Maganda ito. Pero ikaw mismo di ka nagta-tithes. Come on. Don't be hypocrites. Ayaw ng Panginoon yun. Manahimik ka na lang. Huwag mo nang ipagsigawan pa. Kapag kaya mong gawin, praise God. Hello. Hindi ko po hangarin na makapanakit ng damdamin ng sinuman, mga kapatid. Pero nakikita po natin ito. Kahit po sa loob po ng simbahan, nagsasabi ng mga Kristiyano. Panahon na, mga kapatid, na tayo po ay eksaminin natin ang ating sarili at huwag tayong magbalat kayo. Tanggalin po natin ang ating mask kapag humarap tayo sa Panginoon. Yes, kailangan po nating magmask paglabas natin ngayon dahil mayroon tayong kalabang hindi nakikita ang virus na ito. Pero pagharap mo sa Panginoon, tanggalin mo ang iyong mask. Sabihin mo, Panginoon, ito yung aking kalagayan, Panginoon. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili, Panginoon. Wala akong maitatago sa iyo, Panginoon, baguhin mo ang aking buhay. At kung yan ay taus-puso na pananalangin mo sa Panginoon, the Bible says, He will give you the desires of your heart. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God! Am I talking to you today, mga kapatid? Amen. Sabi ng iba, parang ako yata yun. Mahal ka kasi ng Panginoon kaya niya pinapaalala. Ayaw niya na magpatuloy tayo sa mga ganong gawain. We do not play hypocrites here, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon na makita sa atin, and a man and woman of integrity, na ikaw yung tao na kapag ka ikaw ay nasa labas ng iyong bahay, kahit nasa loob ng bahay, ikaw yun. Hindi yung napakagandang pananalita mo na parang ikaw ay maamong tupag kapag ikaw ay nasa labas. Hello, how are you? Good. Pero pag sa loob ka ng bahay ay panay mura mo ang lumalabas. Hindi yan kalooban ng Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, tama yun. Tama yan. Amen! Ha? Tuloy natin mga kapatid. Tuloy natin ha. Yan. Tuloy natin. Next day. In John chapter 5 verse 39 to 40. The Bible says, you study the scriptures in detail because you think you have the source of eternal life in them. This is Christ. That's ang Panginoon Jesus ang nagsala. These scriptures testify on my behalf.
Yet, you don't want to come to me to get eternal life. Hallelujah. Amen? May mga tao kasi hindi. Ito yung aking kinagistan, ito yung aking alam, dito na ako mamamatay. Yun talagang patutunguhan mo. Mataas ang iyong pride eh. Think about that. Do you study the scripture because you think dito nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan? Yan nga, ang kautosan na yan, ang nagsasabi sa akin na kailangan nyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Yung tao, pinagdidikdikan yung alam niyang tama eh, dahil matagal na. Mga kapatid, hindi dahil matagal na tama, hindi laging ganon. Ang hinahanap ng Panginoon, kahit mahirap, masakit, manindigan sa katotohanan. Kaya lang kukunti na lang ngayon eh. Ang naninindigan sa katotohanan sapagkat ang katotohanan ay masakit minsan. Pero yun lamang katotohanan ang magpapalaya sa atin, kaya ito ang sinisigaw ng tao sa mundo. Katotohanan. Kasi sawang-sawa na ang tao sa kasinungalingan. At hindi tayo magiging malaya kapag hindi natin kayang tanggapin ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan lamang ang siyang magpapalaya sa atin. Kaya sabi ni Kristo, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. In other words, knowing the truth shall set you free. Hanggat hindi mo nababatid, nalalaman ng katotohanan, hindi ka magiging malaya. Ang tanong, handa ka bang manindigan sa katotohanan? Sapagkat marami na akong nakita na pagkatapos marinig, malaman ng katotohanan, hindi kayang manindigan sa katotohanan. At ang hinahanap ng Panginoon, kahit mahirap, masakit, yung naninindigan sa katotohanan. Tanong mo yung katabi mo, may paninindigan ka ba? Hallelujah! Praise the Lord! Di ba? Sinasaliksik ninyo ang mga kautusan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Gusto mong magkaroon ng buhay? Gusto mo talagang mabago ang iyong buhay? Lumapit ka sa Panginoon. Sa Panginoon lamang. Kung kani-kanito tayo lumalapit minsan eh. Friend, nasan ka na? Nasan ka na? Saan tayo pupunta? Sama tayo, friend, para maka-relax naman tayo. Di dahil kasama mong kumakain sa hapagkainan, kung umahalik sa iyong pisngi, ay talagang tunay mong kaibigan. Kaya ngayon, dati mong kasakasamang humahalik sa pisngi mo. Kasama-kasama mong kumakain ng spaghetti at halo-halo. Nasaan na ngayon? Di na kayo nag-uusap. Hello? Are you with me? Amen. Kasakasama mo dati sa halakhak, kasakasama mo sa nasaan na ngayon? Aha? Bakit? Kayo mismo nag-aaway-away at nagsisira-siraan. Nagkakampi-kampi. Hindi yan kalooban ng Panginoon. Mahirap kasing hanapin ang tunay na kaibigan eh. Nagsasabi ng totoo. Kahit masaktan ka. Kaya ka nagtatampo. Hindi mo tinatawagan. Hindi ka nagpapakita. Kasi tunay na kaibigan. Pag mayroon kayong kaibigan na nagsasabi ng totoo sa inyo, kahit yung ayaw mong marinig, treasure mo ang kaibigan na yon. Dahil kukunti na lamang na masusumpungan ang tunay na kaibigan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Ha? Kaya tingnan mo, mga tao ito ayaw lumapit sa Panginoon. Nandyan na nga eh. Di ba may kantang, you're my friend, you're a brother, even though you are a king. Hallelujah. Di ba, Panginoon? Nilalapit niya yung kanyang sarili na sa atin, pero yung tao ang lumalayo eh. Yan yung paanyaya sa atin ng Panginoon. Come unto me, all of you who are heavy laden, and I will give you rest. Come! Anong ginagawa ng tao? Dito tayo, pre. Inuman tayo. Dito tayo, punta tayo sa ganito. Outing tayo. Lahat ng klase ng entertainment. Pero pag sarado ng iyong kwarto, patay ng ilaw, nandun uli. Paulit-ulit. Kasi ang tunay nating kailangan, mga kapatid, si Kristo. Amen.
Amen? Ino-offer niya yung kanyang sarili sa atin. Ang tanong, ino-offer mo ba yung sarili mo sa Kanya? Itong mga to alam na nga yung salita ng Diyos. Ito na nga yung nagpapatotoo na upang matagpuan nila yung buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid, sabi po ng James 1:26, if anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceive his heart, this person's religion is worthless. Tama mga kapatid? Kung inaakala ni naman na siya'y religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ang kanyang pagiging religyoso. Hindi sinasabi ng Panginoon na walang kabuluhan yung kanyang salita, no. The Word of God, eternal yan. Pero yung tao, ito yan mga kapatid. Huwag po sana kayong magdamdam mga kapatid, pinabasa ko lamang po ito. Ito po yung tunay na atas ng pag-ibig. Binabasa po yung kanyang salita. Isaiah 64:8. But now, Lord, you are our Father. We are the clay, and you are our potter. We are the work of your hands. Kita niyo mga kapatid? Sino daw yung potter natin, mga kapatid? Ngayon man, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama. Kami ang putik, at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang sa amin hubog. You are the potter, we are the clay. Paano ba mabuong muli ang isang magandang figurine? Nakakita na kayo ng magpapalayok para mabuo niya ng isang napakaganda? Paano niya ginagawa ito? Kapag ka nadurog na uli yun, kapag ka durog na siya, kahit anong gawin mong buo, kapag halimbawa ito, nadurog po ito, at pilitin kong pagdidikit-dikitin ito sa magitan ng super glue, gawin ko lahat ng aking paraan, hindi ko pa rin siya maibabalik sa dati na tulad nito. Kaya ang ginagawa po na magpapalayo, yung potter, muli niyang dudurugin ang lahat para muli niyang maibalik sa ganitong kalagayan. Pwede nating basahin sa Biblia para maunawaan natin ulit. Basahin nga natin. Next. Sino po sa atin ang nakaranas na... Balik mo ito, anak. Yes. Sino po sa atin... Next, anak. Sino po sa atin ang nakaranas na ng pagkadurog sa buhay? Amen. Sabi ng iba, ako nga, durog na ako. Noon, akala ko hindi na ako makakabangon. Sabi ng iba, akala ko maghihiwalay na nga kami. Akala ko, hanggang dito na lang ako eh. Durog na talaga ako. Pero kung nanonood ngayon, mga kapatid, sa akin, naniniwala ako na many of you na nanonood ngayon that you are a survivor. Kasi hindi ka nanonood ngayon itong live recording na ito kapag tapos na ang Diyos sa iyo. Hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Marami na kayong pinagdaanan sa buhay. Pero mayroon po sa inyo ngayon, nakaupo kayo dyan ngayon, nakikinig, sapagkat hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi mo alam pinagdaanan ko. Hindi mo alam pinagdaanan ko. Kaya sabihin mo sa kanya, don't judge me. Don't judge me. Kung alam mo lang. Alam mo lang. Amen? Sabihin mo, I'm a survivor. I'm a survivor. Type niyo po dyan mga kapatid, sabihin mo, I'm a survivor. I'm a survivor. Tuloy ko basahin. Handa ka bang magpadurog? Ang tanong, handa ka bang magpadurog? May solusyon ng Diyos. Ang Diyos ay dalubhasa sa pagbubuo sa mga taong nadurog, nawasak at nag-aalok ng bagong simula. Sabi ng Jeremiah chapter 18 verse 1 to 6, the Lord spoke His word to Jeremiah. He said, go to the Father's house. Go to the Father's house. There I will give you my message.
Kita mo mga kapatid yung pagkilos ng Panginoon? Marami siyang ginagamit ng mga instrumento minsan mga kapatid upang tayo ay tawagin manumbalik sa kanyang piling. Maaring sa mga awitin, maaring sa mga mensahe na iyong napakinggan sa iyong Facebook mo, maaring ang kaibigan mo, upang ikaw ay manumbalik sa Panginoon. Ginagamit ng Panginoon ng mga instrumento lang. Ang mga instrumentong yan, hindi lamang natin binubuksan ang ating mga mata. Kung atin pong pagbulay-bulayan, maraming pagkakataon na tayo'y tinatawag ng Panginoon upang tuluyan na nating isuko ang ating buhay. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, the Lord spoke His word to Jeremiah. He said, "Go to the potter's house, there I will give you my message." I went to the potter's house, and he was working there at his will. Whenever a clay pot he was working on was ruined, he would rework it into a new clay pot to the way he wanted to make it. The Lord spoke His word to me. The Lord asked, "Nation of Israel, can I do with you as this potter does with clay?" Nation of Israel, you are like the clay in the potter's hands. You are. Mayroon ito pa sa inyo rin doon, di ba? You are. You are like the clay in the potter's hands. Mga kapatid, many of us here, we are the clay in the potter's hands. Pero pag hindi ka handang magpadurog, mga kapatid, hindi ka muling mabubuo. Kailangan mong magpadurog ka sa Panginoon. Kailangan mong isuko ang lahat sa Panginoon. Hindi pwedeng kalahati. Hindi pwedeng mabagal. Kailangan buo. Ang hinahanap ng Panginoon, Panginoon, ito yung aking buhay. Durugin mo ako, Panginoon, para muli mo akong mabuo ayon sa gusto mong gawin. Ito yung pag-uusap niya eh. Di ba maliwanag mga kapatid? Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa buhay ng magpapalayok at may ipahayag ako sa iyo. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, "O Israel, wala ba akong karapatang gawin sa iyo ang ginagawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko at tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok." Ito yung sinasabi po ng Panginoon sa atin mga kapatid. Sabi ng Panginoon, di ba? Kayo'y nasa mga kamay ko tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok. Kapag ka mga kapatid, nagpaturog tayo sa Panginoon at nasa kamay tayo ng Panginoon, kahit anong kalagayan mo sa buhay, wasak na durug na durug ka. Tila baga, alam mo na wala ng halaga pa ang mabuhay sa iyo. Tila baga walang nagtitiwala na sa iyo. Maaring ang iyong mga kamag-anak, kapatid mo, o magulang mo, o asawa mo, sinasabi nila na wala nang pag-asang magbago ang taong yan. Ganyan na naman siya. Ba't ayaw mong subukan na ibigay ang iyong buhay sa magpapalayok? Ba't ayaw mong magpadurog sa kamay ng magpapalayok? Dahil kung ikaw ay nasa kamay ng magpapalayok, kaya kanyang gawin na isang magandang figurin muli, dahil walang mahirap po sa Panginoon. Naniniwala po ako ngayon sa oras na ito, nagbabago na ng buhay ang Panginoon ngayon, mga kapatid. Kumikilos na ang kanya pong espiritu. Kaya ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, "I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove your stubborn hearts and give you obedient hearts." Hallelujah! Kita niyo mga kapatid, kapag ikaw ay nagpadurog sa Panginoon, "I will put my spirit in you. I will enable you to live by my laws and you will obey my rules." Kailan po dumating ito mga kapatid?
Kailan po dumating ito na ikaw ay binigyan ng Panginoon ng bagong espiritu at bagong puso? Bakit kailangan yun upang ikaw ay makasunod sa kalooban ng Panginoon? Sapagkat kung yung puso mong yan, masuwayin yan. Ang kagustuhan mong yan ay paglabag sa Panginoon. Pero kung bibigyan ka ng Panginoon ng bagong puso, bagong espiritu, makakasunod ka na sa kalooban ng Panginoon at magtataka ang maraming tao ngayon sa iyo. Paano nangyari yun? Na ang taong yan nagbago. Dumating po yan mga kapatid sa buhay mo. Nagkaroon ka ng bagong puso at bagong espiritu nung sinabi mo sa iyong sarili, Panginoon, maghari ka na sa aking buhay. Nagpapadurog na ako sa iyo. Ikaw na ang maghari sa aking buhay simula ngayon. Mga kapatid, kung mayroon po sa inyo ngayon ang nanunood at yan ang iyong hangarin ngayon, babaguhin ka ng Panginoon. He will transform your lives at mag-uumpisa ang pagbabago from the inside out. Kahit sinasabi ng marami, ng iba, na hanggang dyan ka na lang, it's too late. It's not too late mga kapatid. Come to Jesus today. Surrender your life. Tulad ng magpapalayok, dinurog niyang muli para makagawa siya ng isang napakagandang figurine o palayok uli. Kayang gawin niya ng Panginoon sa iyo. Sapagkat napakaganda ang inihanda ng plano ng Diyos sa iyo. Hindi kalooban ng Panginoon na mawasak ang iyong buhay, ang iyong pamilya. Ang inihanda sa iyo ng Panginoon, isang buhay na ganap at kaaya-aya. Would you stand here mga kapatid? God saved you through faith as an act of kindness. You had nothing to do with it. Being saved is a gift from God. It is not the result of anything you've done, so no one can brag about it. God has made us what we are. He has created us in Christ Jesus to live lives filled with good works that He has prepared for us to do. Ito yung tunay nating kalagayan mga kapatid. Ito yung ninanais ng Panginoon sa atin mga kapatid. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa magitan ng pananampalataya. Ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang ipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Amen. Kaya po mga kapatid, dyan po nag-uumpisa na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. In 2 Corinthians 5:17, the Bible says, therefore, whoever is a believer in Christ is a new creation. The old way of living has disappeared. A new way of living has come into existence. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Siya'y bago na. Mga kapatid, dyan po ay biyaya ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin, sa bawat isa sa atin, na nais ilapit ang kanyang sarili. Mga kapatid, kung tayo po yung magsisisi ng totoo, lalapit po tayo sa Panginoon, come as you are. Ano man ang ating kalagayan ngayon, tatanggapin ka ng Panginoon. Kung tayo po ay magsisisi ng totoo, hihingi ng tawad sa Panginoon, panatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, the old is gone, the new has come. Gusto mo ba na magkaroon ng isang buhay na ganap at kaaya-aya? Gusto mo ba magkaroon ng isang bagong buhay na ayon sa kalooban ng Panginoon? Ang Panginoong Hesus ang kailangan mo. Yan ay biyaya at habag niya sa atin na ino-offer niya ngayon. While every head bow and eye closed, mga kapatid, gusto kitang ipanalangin ngayon. Kapag mayroon po dyan sa inyo ngayon na nagsasabing, yes, ito na yung tamang panahon na gusto ko ng tuluyan ko ng isuko ang aking buhay sa Panginoon. I believe this is the right time na sinasabi mo ngayon para ako ay maglingkod sa Panginoon. Ito na yung tamang panahon para iwanan ko na ang lahat ng gawa ng masama. Susunod na ako sa iyo, Panginoon.
Naniniwala ako sa oras na ito, ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos ngayon. Yan ang kailangan po natin mga kapatid. Huwag po nating pigilan ang pagtawag ng Espiritu Santo sa atin. The Holy Spirit is convicting us right now. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, humihingi po ako ng tawad ngayon sa iyo. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking kasalanan. Wala akong may tatago sa iyo, Panginoon. Kilala mo ang aking buhay. Sa oras na ito, Panginoon, pinaniniwalaan ko ang iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Kinikilala kita, Panginoong Hesus. Tinatanggap kita. Maghari ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Ang lahat-lahat, Panginoon. Maghari ka, Banal na Espiritu, puspusin mo ako sa oras na ito. Tulungan mo ako, Panginoon, makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Iwinawaglit ko na ang lahat ng gawa ng masama. Sa oras na ito, ang aking buhay, inilalaan ko na kay Hesus Kristo na aking Panginoon at tagapagligtas na nagbigay ng buhay sa akin. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kapatid, kapag yan po ay pinanalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin na yan, narinig ng Panginoon ang dalangin yan. Natutuwa ko sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Ngayon pa lamang nag-uumpisa na ang pagbabago sa iyong buhay na kung saan libo-libong mga anghel ngayon ang nagkakasiyahan sapagkat ang desisyon na ginawa mo ang pagtanggap sa Panginoon Hesus. Amen. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisa mo sa pagbabasa ng kanyang salita. Enjoy mo yung pagbabasa mo ng kanyang salita. Kung ikaw ay bago, start in the book of John and join sa mga fellowship. Make sure kapag maluwag na, go to church at ipamalita mo ang pagliligtas, ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa iyo, sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? And now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life, and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now in the name of Jesus, I declare right now, receive your healing, receive your breakthrough in the name of Jesus. Now I bless you in the name of the Father and of the Son, of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Give the Lord a clap of praise. Hindi po mga kapatid, maraming po salamat sa inyong pong pagsama. Salamat po sa inyong pong pag-share at sa inyong pong pag-subscribe sa atin pong YouTube channel. We love you and we're praying for you.